Isang 16 na taon gulang na binatilyo ang bida sa kwentong ito. Siya ay sikat sa eskwelahan dahil siya ay magaling sa klase. Isang araw ay pumunta siya sa bahay ng kanyang kaklase upang gumawa ng assignment. Ngunit may nakita siyang hindi niya inaasahan. Ito ang nanay ng kaibigan niya na kasalukuyang nagbibihis. At simula noon ay hindi na siya tumigil sa kakaisip dito. Kaya araw-araw siyang bumabalik sa bahay ng kanyang kaklase para kunwaring mag-aral. Pero habang tumatagal ay mas lalo siyang nabibighani sa nanay ng kanyang kaibigan hanggang sa umabot sa puntong gusto na niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Kaya tara, at samahan niyo ako sa kwento ng isang batang lalaki na nahulog sa bawal na pag-ibig sa pelikulang. Ang istorya ay umiikot sa isang prestihiyosong paaralan na tinatawag na Lycée Gustave Flaubert. Isa sa mga guro rito ay si Germaine, isang art teacher na mahusay sa pagtuturo. At isang araw, binigyan niya ng takdang aralin ang mga estudyante na magsulat ng isang sanaysay tungkol sa ginawa nila noong nakaraang linggo. Pero dapat ay parang isang nobela nila ito isusulat. Habang chine-check niya ang mga papel sa bahay kasama ang kanyang asawa na si Jean, ay naiinis lang siya sa mga sinulat ng estudyante. Pero may isang papel na pumukaw sa kanyang atensyon at ito ay galing kay Claude, isang tahimik pero matalinong estudyante. Ang sanaysay ni Claude ay tungkol sa pagbisita niya sa bahay ng kaklase niyang si Rafa. Habang nasa bahay, nakita niya ang nanay ni Rafa na si Esther, isang magandang ginang na nasa edad 40 pataas. Naintriga siya sa babae at hindi na maalis sa isip niya ang imahe nito. Sa sumunod na mga araw bumabalik siya sa bahay ni Rafa para raw magturo ng math. Pero ang totoo ay upang makita niya lang si Esther. Sa tuwing sinusulat ni Claude ang kanyang mga karanasan, ay binabasa ito ni Germaine at napapahanga siya sa galing magsulat ng bata. Ngunit habang lumalalim ang kwento ay napapansin din ng asawa niyang si Jean na parang nagiging malaswa at delikado na ang mga sinusulat ni Claude kaya siya ay nababahala. Isinalaysay niya kung paanong sinasamantala niya ang mga pagkakataong wala si Rafa at ang ama nito para mapalapit kay Esther. Isang beses, nagsinungaling siya at sinabing naiwan niya ang libro sa bahay ni Rafa para lang makabalik at makita muli ang magandang ginang. Habang dito ay inalala niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Ginamit niya ito para mas mapalapit kay Esther at sinabi nito na pwede niyang ituring si Esther bilang kanyang ina. Sa sumunod na bahagi ng kwento ay mas lalong lumalim ang damdamin ni Claude para sa magandang ginang at sa kanyang bawat pagbisita ay mas lalo siyang naaakit. Pinupuri siya ng ina ni Rafa dahil gumagaling sa math ang kanyang anak. Pero ang totoo ay ginagamit lang ni Claude ang pagtuturo niya kay Rafa bilang dahilan para makalapit sa babaeng ito. Para makatiyak na kinakailangan talaga siya dito sa bahay ni na Rafa, ay hiniling ni Claude kay Germaine na ibigay sa kanya ang test questions sa math. Tinakot pa niya ito na ititigil niya ang pagsusulat kung hindi siya nito tutulungan. Kaya sa kagustuhang masuportahan ang talento ni Claude, nagpasya si Germaine na itaya ang kanyang trabaho at ibigay ang exam paper sa bata. Dahil dito ay nakakuha si Rafa ng mataas na marka. At lahat ng ito ay umaayon sa kanyang mga plano. Isa sa mga isinulat ni Claude ay isinama niya ang eksenang pinatulog siya sa bahay nila Rafa. At habang sila ay nasa kwarto, ay hinalikan siya ni Rafa. Isang revelasyon na nagdagdag ng tensyon sa kwento. Pero pagkatapos noon, lihim siyang pumasok sa kwarto ni Esther habang ito ay natutulog. Nababahala si Jean habang si Germaine naman ay tila hindi makaalis sa mapanuksong kwento ni Claude. Hanggang sa isang araw, ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa sa loob ng bahay. Ginamit ni Claude ang pagkakataong ito para kausapin at aminin kay Esther ang kanyang nararamdaman. Nagbigay siya ng isang sulat sa ginang at pinilit ang kanyang sarili na ipagtapat ang damdamin. Sa kwento, tinanggap ito ni Esther at silang dalawa ay naghali. Pero biglang dumating si Rafa sa eksena. Sa pagkabigla at pagkasira ng loob sa kanyang nasaksihan, ay umakyat si Rafa sa kwarto at doon niya binawian ang sarili niyang buhay. Nang mabasa ito ni Germaine, siya ay natigilan. Pero laking ginhawa niya nang malaman na hindi pala ito totoo at inimbento lang ni Claude ang kwento upang mas maging kapanapanabik ang takbo ng istorya. Ngunit nagalit si Germaine at sinabing, huwag nang magpatuloy si Claude sa kanyang pagsusulat. Pero hindi ito pumayag at nais niyang ituloy ang kwento. Nagsimula siyang alamin ang background ni Claude. At dito nga ay napag-alaman niyang makailang beses na itong lumipat ng bahay kasama ng kanyang pamilya. Kaya inisip niya na lang na baka naghahanap ito ng tamang atensyon. Samantala sa totoong istorya, ay totoong nakita ni Rafa ang ginawa ni Claude sa kanyang ina. Kaya isang araw sinabi niya sa kanyang mga magulang na ayaw na niyang makita si Claude sa kanilang bahay. Sinuntok niya ito sa paaralan at isinumbong si Germaine sa principal sa pagkuha ng mga pagsusulit.
Pinuntahan ni Claude si Esther upang kumbinsihin na sumama na lang sa kanya, pero sinabi nito na masyado pa siyang bata at isa pa ay buntis siya sa ikalawang anak nila ng kanyang asawa, habang lilipat na rin daw sila sa China upang doon na manirahan. Sa nalalapit na pagtatapos ay pinilit ni Jermaine ang batang si Claude na tapusin ang kanyang kwento. Sa araw na natanggal sa trabaho si Jermaine, itong si Claude ay nagtungo sa kanyang bahay, habang si Jean ay nag-iisa lang at walang ibang kasama. Je peux entrer? Germain n'est pas là. Je sais. Ibinunyag ni Claude ang personal na lihim ng mag-asawa na hindi sila magkaroon-roon ng anak sa kabila ng kanilang kagustuhan. Ito ay dahil daw sinabi ni Jermaine na si Jean ay isang baog. Bagay na imbento lang din sana ni Claude ngunit hindi niya akalain na ito pala ay totoo. Pero dahil sa kanyang sinabi ay nasaktan ng husto si Jean. Comment était sa maison? Qui était sa femme? At para gumanti, ay sumama siya sa estudyante na halos para na nitong anak. Sa huli, nagkita ulit sina Claude at Jermaine sa isang parke malapit sa paaralan. Galit si Jermaine at sinabing sinira ni Claude ang kanyang buhay. Pero ngumiti lang ang batang lalaki, na parang sinasabi nito na ang lahat ng ito ay parte lang ng kanyang kwento at isang bahagi ng kanyang munting obra. Dito nagtatapos ang kwento ni Claude na nagsimula sa bahay ni na Rafa at natapos sa bahay ni na Jermaine. Et Claude ne serait jamais ton fils. At kung katulad kita, na mahilig manood ng mga ganitong klaseng pelikula, drama, romance, suspense, at mga kakaibang kwento, ay mabuting mag-subscribe ka na sa aking channel at mag-iwan ng like sa video. Isang kwentong puno ng ilusyon, obsessions at manipulations, subalit kung iisipin mo, kung iisang tao lang ba si Jermaine at Claude, ang masasabi ko lang ay mabuting panoorin nyo na lang ang buong kwento ng pelikula. At sana ay nagustuhan nyo ang recap na ito. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat.